Magandang araw sa inyong lahat. Sa pagpapatuloy ng ating kwento. Nang marating namin ang tapat ng girls room, si Joy muna ang pumasok para ma-check niya kung may mga babae pa sa loob. So nagantay ako sa labas at maya-maya lang ay lumabas ang dalawang babae. Tapos sumungaw si Joy sa pintuan at sininyasan akong pumasok. Pagkapasok ko, nilak niya ang pinto. Tapos sumarap siya sa akin. Tapos ayun na, siya na mismo ang lumapit ang mukha niya sa mukha ko. Sabay yakap sa likod ng leeg ko. Ako naman yumakap sa baywang niya, tapos sabay isip na, grabe, matitikman ko naman ang masarap na labi ng kumpare ko. Sabik na nagpang-abot ang aming mga labi at nagsimula kaming maghalikan. Habang sinisil ko ng halik si Joy, ay maraan ko siyang tinitulak papunta sa lababo. Nang maabot namin ang lababo, ay dagli ko siyang kinarga at pinaupo doon at pinagpatuloy namin ang aming pagtutukaan. Pinalukot niya ang kanyang mga legs sa bewang ko. Sabik na sabik si Joy makipaghalikan. Habang tinitingnan ko siya, ay parang kakaibang Joy ang nakikita ko. Hindi yung Joy na sweet na tila hindi tumitingin sa ibang lalaki kapag kaharap ang kanyang asawa. Pero yung Joy na punong-puno ng pagnanasa at walang pakialam sa mundo. Kahit sino mang gusto niyang pakbakan. Kumbaga parang nakikita ko sa mga kilos at malalagkit na mga mata ni Joy ang kakaibang tao ng gabing yon. Mga 3 minuto din kami naghalikan ni Joy bago kumalas siya sa akin at sinimulang buksan ang sinturon at butones ng aking pangibaba. Nang ganap na maibaba, ay nakita niya ang dapat makita. Maya-maya lang ay wala nang ibang ginawa si Joy kundi hawakan ito at paglaruan. Nagpalipat-lipat ang tingin ni Joy mula sa pintuan ng CR patungo sa aking harapan. Tila may pinagdidesisyonan siya. Nang tumigil ang pagkatok sa pinto ay nakapagpasya si Joy na bumawa ito ng lababo at pagpalain ang dapat pagpalain. Hinawakan niya ang dapat hawakan at paglaruan nito ng todo. Pagkatapos ay unti-unting nagkaroon ng pagsubo. Maya-maya lang ay gumagalaw na ang ulo ni Joy. Pilit inaabot ang dulo ng kanyang labi ang dulo ng aking harapan. Pasok na pasok ito. Ako naman ay kakaiba ang aking pakiramdam. Parami ang palakas ang katok ng babaeng gustong umuihi sa labas ng CR. Sa tingin ko mahaba-habaan ang pila sa labas. Maging si Joy ay nadidistract na din. Huminto siya sa kanyang ginagawa at tumingin sa direksyon ng pinto na medyo may pagkabalisa. Pero hindi niya tinigilan ang kanyang ginagawa. Nang humupa ang mga sandali ng mga pagkatok at nagpahiwatig na rin ako na malapit nang pumutok ang bulkan, ay bigla niya lang binilisan ang kanyang ginagawa at walang ano-ano ay bigla nang pumutok ang bulkan. Napakaraming likido ang lumabas. Pero ang ginawa ni Joy ay hindi niya muna kinalat iyon. Pumunta siya sa lababo at doon tumungo at nakita ko na lang na pinatulo niya ang dapat tumulo ng mga likido. Nagustuhan ko rin naman ang ginawa niya kasi parang demure ang dating.
Hinawi niya ang buhok niya galing sa itaas ng kanyang tenga. Tapos sinawakan niya ito sa likod. Tapos mahinhin siyang yumuko at tinakpan ang kanyang kabundukan gamit ang kanyang kamay. Dalagang-dalagang Pilipinang dating. Ayun pala ang mga likidong iniluwa niya. Kay gandang tanawin habang umaagos ang mga likidong yan. Pagkatapos nung nangyaring ginawa ni Joy sa akin sa banyo sa isang bar, this time ay mukhang ready na nga si Joy. Ito pa rin ang kanyang layuning manatiling loyal sa kanyang asawa na si John. 4 na buwan na hindi niya ako binigyan ng mga senyalis ng pakikipag-banding, mainit na banding. Tuwing makikita kami para bang walang nangyari sa amin dalawa. Tuloy siya sa pagiging sweet niya sa akin pero wala itong bahid ng mali siya. Pero kung ang mindset niya ay galing sa ginawa namin sa CR, wala naman ang ako naman ang mindset ko, since nagkaroon na ng ganong sitwasyon, dapat ang susunod na mangyari ay magkaroon na kami ng bakbakan, which is naging problema nga dahil ilang beses ko siyang sinubukang akitin parang mayroong mangyari sa amin, pero siya dead mo lang. Halimbawa, isang gabi sa isang bar, ginaya kong style niya. Ako naman ang sumalubong sa kanya pagkagaling niya sa CR at kumuha ng kanyang kamay para sundan ako sa loob ng banyo. Wa-effect, tinitigan niya lang ako with an expression sa mukha niya na parang tinatanong niya kung naluloko na ba ako. Tapos kumalas siya at bumalik na sa table namin. Medyo napahiya nga ako doon nainis ako sa kanya. Pero nung napansin niyang nagalit ako, ayun, nilambing niya ako. Okay na uli ako. Kasi how could I stay mad at her kung binibigyan niya ako ng napakatamis niyang ngiti. In the end, parang sinabi ko na lang sa sarili ko na wag nang hangarin ang mga bagay na hindi sa akin. Dahil sa totoo lang, pag mamayari naman talaga ni John ang puso ni Joy, at nagkaroon lang ako ng pagkakataong makisawsaw ng konti dahil nabuglian si Joy. Kung ayaw na akong pansinin, dapat kong tanggapin yun. Alang-alang sa pagkaibigan namin ni John, di ba? Kung mayroon mang nagbago kay Joy gawa ng nangyari sa aming dalawa, ayun ay nabawasan ang pagtawag niya sa akin ng kuya. At madalas na niya uli akong tawagin sa first name ko na Romel. Mel for short. Tinanong nga siya minsan ni John kung bakit hindi na kuya ang tawag niya sa akin. Wala lang, hindi ko na-feel. Ang simple sagot ni Joy. Hindi alam ni John na kaya hindi na-feel ni Joy tawagin akong kuya ay because of the fact na nailagay na niya sa kanyang bibig ay isang bagay na yan. Siguro hindi siya mahilig sa brother-sister na relasyon at nadidiri siya sa mga ginawa namin. Kaya hayun, tiniis ko na lang ang gogli at natin na lang uli si Joy na bilang isang malapit na kaibigan na katulad ng pagtrato niya sa akin. Natili ko na lang ang isang pangarap, ang mabakbakan siya ng tuluyan na sa tingin ko ay hindi na mangyayari habang buhay. Ayun ang nasa isip ko until dumating ang isang araw na nagplano ang tropa na mag-overnight stay sa isang resort kasama ang kanilang mga anak at asawa. 6 kami magkakabarkada kasama ang madalas naming kasamang mag-bar na si Dennis at Pilil. Ang pumunta sa resort, 4 ang may asawa kasama si John, samantalang 2 kaming mga single pa, ako at si Dennis. Sa mga may asawa, si John at Joy lang ang wala pang anak. Kaya nga super tight ang kanilang relasyon. 7 kids lahat ang total ng mga anak nakasama namin doon. Nagsuot ng swimwear si Joy. Siyempre ang sexy niya at ang kinis pa ng balat. Hindi lang ako kundi ang buong tropa ang pasimpleng nagnanakaw ng tingin sa alindog ni Joy kapag nakakakuha kami ng pagkakataon. Hindi lang yan, maging ang ibang mga tao sa resort, mapalalaki o mga pababae, ay napapatingin kay Joy. Maraming ang mga siga doon. Kung makatingin mukhang uhubaran na si Joy.
Pero hindi lang sila gumagawa ng mapangahas dahil alam nila kami ang kasama ni Joy. Mukha din namang maangas ang dating ko. Nung naligo na kami sa pool ay kitang kita na hindi naman nagbago ang comfortability ni Joy sa akin pagdating sa physical contact ng aming mga katawan. Halimbawa, hindi siya nag-aalanganin kapag nagdidikit ang mga braso namin o di kaya ang mga hita namin sa ilalim ng tubig. Tapos nung naglaro ng tulakan habang karga ang mga babae sa balikat namin, ako ang kumarga kay John dahil madaling mapagod si John. Payat kasi si John, so ayun, imaginin mo na nakapulubuti yung mga mapintog at makinis na mga legs na Joy sa leeg ko. At ibig sabihin ay yung kanyang harapan ay nakadikit sa bato ko. Damang-dama ko ang bagay na yun, hindi naman ganon kakapal ang suot niyang pambaba, kaya talagang nagiba ng husto ang bato ko. Now at this point in time, nasanay namin yung mga kabarkada namin at mga asawa nilang nakikitang ganito kami ka-close ni Joy. Para sa kanila, parang big brother na, taga-protector talaga ang role ko kay Joy. Parang tinutulungan ko si John, kumbaga. Especially maraming gustong pumama kay Joy dahil sa sobrang kaakit-akit niya, samantalang si John ay payatin kung kaya talagang hindi niya kayang depensahan si Joy mula sa mga yakman na mga lalaki. Well, syempre, yun ang opisyal, pero sa tingin ko, naiingit ang mga barkada ko sa akin. Tulad ng sabi ko, iba na rin kung makatingin sila kay Joy kapag akala nila ay walang nakatingin sa kanila. Tapos nung sumakay sa balikat ko si Joy nung naglaro kami at nakita nilang pinapulutan ng makinis niyang legs ang mga leg ko at nadikit sa bato ko, ang bagay na yon sa harap ni Joy, kitang kita ang inggit sa mga mata ng mga kabarkada ko. Pagkatapos maglaro sa pool, nag-iinuman kami magbarkada doon sa isang kubong katabi ng pool habang sina Joy, Ansam at mga asawa ay nag-stay sa pool. Minsan umakyat sila para kumain sa kubo, tapos balik uli sa pool. Nag-iinuman kami hanggang abutan kami ng alas 12. Medyo lasing na ang tropa kasama si Jun. Ako medyo tipsy na rin, pero talagang malakas ako sa inuman. Pero hindi ko pa rin namalayan na umakyat na pala mula sa pool si Joy. Tapos tinawag niya ako, "Mel, samahan mo naman ako sa shower. Doon sa shower room, bantayan mo ako." Nung marinig yun ng tropa ay hindi na sila nagtaka dahil aware na sila sa role ko bilang guardian ni Joy. Since public yung shower room ay pwede kasing habang naliligo si Joy doon ay bigla na lang may pumasok na mga lalaki at bastusin siya. Special at this time, mukhang mga lasing na ang mga natitira sa mga tabi-tabi. Interestingly, hindi si Jun ang tinawag ni Joy at ako agad, ngunit mukhang hindi naman na-insulto si Jun dahil siguro alam niya na rin na mas capable akong protektahan ang asawa niya. So tumango si Jun sa akin at nakiusap ng kung pwede samahan ko nga si Joy. So ayun, tumayo ako at sumunod na kay Joy papunta sa shower room. Bali yung shower room malaki yun, tapos pagpasok mo mayroong 5 cubicle na may kanya-kanyang shower. Una muna ako pumasok to check, tapos nakita ko walang tao. Unsafe naman, so tumalikod na ulit ako para tawagin si Joy sa labas. Pero sumunod na pala siya sa akin agad. Ngayon, suot pa ng sexing pampaligo si Joy. I know, nakita ko siya sa ganitong ayos kanina, ang talaga ang sexy niya. At ang sarap isipin na may ginagawa ako sa kanya sa ganung suot. Pero doble pala ang effect ngayong dalawa lang kaming nasa loob ng banyo. At siya ay nakasuot lang ng mga ganong kasuotan. Maiksi at masikip. Mas naging kakaiba ang pakiramdam namin dahil ganon ang surrounding namin. Tapos konting saplot lang ang suot namin dalawa. Tila aware si Joy sa atmosphere na ito. Dahil paglingon ko sa kanya, sinalubong niya rin ako ng medyo ibang tingin at ngiti. Nautal ako ng konti dahil sa ngiti niyang yun. "O sige na, mag-shower ka na," ang sabi ko. Hindi siya nag-respond, tahimik lang siya pumasok doon sa cubicle.
Tapos nang isasara na niya ang pinto, tinignan niya uli ako with ibang tingin kaysa sa kanina. Sabay yuko at sara ng pinto. Medyo nag-iba ang pakiramdam ko. Anong ibig sabihin ng ngiti niyang yun? Nag-iimbita ba siya? Kung babasahin ko ng maigi, hindi siya nag-iimbita. Pero iyong tipong smile na oo, aware ako na may kakaibang nangyari sa amin. At ngayon, dalawa lang tayo sa loob ng banyo at walang tao sa paligid. Katulad mo ay biglang sumagi iyong nangyari sa aming dalawa sa aking isipan. At kung pwede lang, ay gagawin uli namin yun ngayong gabi dito sa loob ng banyo. Ngunit alam mo naman na hindi pwede dahil nangako na ako sa sarili ko na magiging tapat kay John. Kaya hanggang makahulugang ngiti na lang ang ibibigay ko sa iyo, okay? Ang haba, I know, pero parang feeling ko ngayon yung ibig sabihin niya ng smile niya. Kaya lumabas ako ng CR at nagwardya sa pinto. Pero dahil nga medyo tipsy na ako, kung ano-ano ang iniisip ko. Kahit nga ang una kong basa ay hindi ako tinutokso ni Joy doon sa smile at klase ng tingin niya sa akin. Dahil sa alak ay parang pinipilit kong ang kahulugan ng smile niya ay ini-invite niya akong samahan siya sa shower. Nag-iba na naman ang aking pakiramdam. Nandun na naman yung pantasya ko sa loob ng siya. Nakasexing kasuotan lang si Joy. Tapos inawanan pa ako ng ibang ngiti. Kaya without really thinking much, nagpa siya akong pumasok sa cubicle ni Joy. Pero ang plano ko, hindi seryoso ang dating. Sasabihin ko makikisibay lang ako ng shower sa kanya. Tapos gagawin kong casual lang style. Hindi pang yakman. And besides, totoo naman na wala akong balak gawin kay Joy. At that point, gusto ko lang siguro makakuha ng tsansang makachansing o makaboso kay Joy without going over the line. So ayun, pumatok ako sa cubicle ni Joy. Pag open niya, tinulak ko agad ng marahan yung pinto. Tapos sinabi ko sa kanya na malumanay. Sabay na lang tayo mag-shower, Joy. Baka kasi matagalan ka pa. Mainip ako saka hihintay sa labas. Tapos nakangiti lang ako. Pa-casual lang. Sabi niya ganon, okay ka lang? Sabay hinaharangan niya ako na wag pumasok habang nakatawa. Sabi ko, oo ganon, okay lang naman eh. Wag mo lang tatanggalin ang mga kasuotan mo. Hindi okay. Para lang tayong magkatabing naligo sa pool katulad kanina, di ba? Hinaharangan niya pa rin ako at aktong tinutulak palabas. Pero mahina lang ang puwersa. Hahaha, ganon. Eh kung maabutan tayo ni John dito, sa tingin mo tatanggapin niya ang paliwanag mong yan? Sus, hindi na pupunta yun dito. Sigurado ako, diretso na sa kwarto yun dahil sa kalasingan. Mas nilakasan ko ang pag-pushback sa kanya. At dahil nga mahina lang ang pagtulak niya, ay tuluyan na akong nakapasok sa cubicle. Sinara ko agad ang pintuan at inilak para hindi na makapalag si Joy. Nakatawang nakatingin sa akin si Joy. Tila di makapaniwala sa maniobrang ginawa ko. Finally, tumalikod ito paharap sa shower. Sabay sabi, oh yan, sige na. Shower lang tayo ha. Ayos, sabi ko sa isip ko. Sabay sagot sa kanya, oo, shower lang tayo. Bakit? Ano pa ba sa palagay mo ang maaari pang gawin natin dito? Tumingin si Joy sa akin. Ngiting makahulugan. Ngiting hindi makapaniwala at tila nagsasabi, hoy mister, madami tayong pwedeng gawin dito. Habang sabay tayong shower. Alam mo yan, kaya huwag kang gagawa ng hakbang dahil nangako na ako sa sarili ko na magiging tapat ako kay John. So ayun, inun ko na yung shower tapos hati kami. Nag-shower doon sa tubig. Tahimik lang kami. Si Joy parang pinili na wag na lang magsalita at gustong tapusin na lang ang sabay namin pag-shower sa lalong madaling panahon. Naging awkward tuloy yung mood. Inisip ko, bakit ko ba ginawa ito? Ba't ko pinasok si Joy dito sa cubicle? Kasi nga kung wala naman akong balak gawin ang pakikipagbakbakan sa kanya, eh di ano ang gagawin ko dito sa loob ng cubicle? Makikisabay ng shower lang talaga? Ganon? Mga ilang minuto din
Nawala kaming kibo-kibo. Tapos nag-start siyang magsabon ng kanyang mga braso at dibdib. Siguro after another minute na katahimikan, ay nahalata namin dalawa na awkward talaga kaya tumingin kami sa isa't isa. Nagkatawanan kami. Tapos kahit papano, dahil sa tawanan, ay nabawasan ang awkwardness. Hindi ko na hinayaang maging awkward na naman ulit kaya nag-isip na akong magsalita. Sobrang bogli ko na. Ang una ko ba namang sinabi ay, ganda talaga ng katawan mo, Joy. Habang pinapanood ko siyang nagsasabon, buti na lang si Joy ayaw na rin gawing awkward yung sitwasyon namin. At sumagot lang siya ng simpleng thank you habang nakatawa ng konti. Tapos katahimikan uli. Pero this time, dahil siguro na-break na ng konti yung ice, hindi na kasing awkward ng kanina. Yung galaw ni Joy, patuloy lang siyang nagsabon sa harap ko. Tapos ako naman, syempre, sinamantala ko na yung pagkakataon. Ang kinis ng dibdib ni Joy. Tapos, kinampalalo ng bula ng sabon. Tapos, yung mga kabundukan niya, kay sarap paglaruan. Sarap tingnan ng tubig at bula na umaagos papunta sa gitna ng kanyang mga kabundukan. Tinitingnan ko rin yung harapan niya na natatabunan pa ng sexing panloob. Yung dalo ng maghalong tubig at bula pababa sa kanyang harapan at sa kanyang mga legs ay nakakagigil talaga. Hanggang dito na lang muna ang ating kwento. Kung nagustuhan nyo ang kwento sa araw na to, ay huwag kalimutan mag-subscribe, like at comment para updated kayo sa mga susunod pang mga videos. Hanggang sa muli, maraming salamat.